good afternoon everyone, and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok Ba Kayo ng Mundo. Magandang umaga, tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay safe tayong lahat, no? So, ito na naman si Kapitana ni Heights. Ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod na nakabantay. Ayan, so medyo haggard tayo. Ang dami namin bisita, guys, kaalis lang. No, so ito na nga, guys, no? Nakakalungkot na balita. Napatulfo nga yung Kalingap, no? At parang sa sa tingin ko ang inireklamo talaga dito is yung founder ng Kalingap. Pero alam nyo, guys, maswerte pa din, no? Kasi hindi detalyado talaga yung nangyari kasi nga limited yung oras, no? Parang konti lang yung na-discuss doon, and I don't know kung mayroon bang part 2 or what, guys, no? Pero ito nga, no? And doon sa Tulfo, no? Napatunayan na totoo pala talaga na dinala ni Edo si Beyonce sa maliblib na lugar. Kasi kung napapansin nyo, guys, wala kasi talagang lumabas sa bibig ni Beyonce nung time na nagkaroon ng issue. Although na pinagharap sila ni Kalingap Rab, pero hindi po kasi napag-usapan doon yung detalye talaga kung ano yung naging cause, kung bakit parang gusto nilang magkaso-kaso, no? So doon sa Tulfo, nasabi talaga ni Beyonce na yun nga, no, dinala sa maliblib na lugar, and na-confirm din na never naging sila. Tingnan nyo yan, guys, kung paano kayo ini-hype ng mga taga-Kalingap, no? Paano na-hype yung mga sponsors, no? Dahil nga sa kulang na lang talaga, ipakasal yung dalawa, no? So, dito, no, nasabi ni Beyonce, never naging sila. Although na inamin niya na in love siya kay Edo, nagkagusto siya kay Edo, pero never naging sila, no? And dumating sa punto na gusto niya ipatigil kasi nga ang dami na naging problema, na pati pala si Beyonce sinatchat din itong mga kababaihan. Hindi naman nakapagtataka kung maraming magkagusto kay Edo at kung meron siyang nililigawan kasi binata naman siya, no? Pero dumating nun sa punto na niloko talaga yung mga supporters kasi never naging sila. Pero kung tingnan ninyo doon sa pangha-hype nila, kulang na lang talaga ipakasal sila, no? So, yun, guys, no? Hindi rin na-detalye doon na yung bahay na yan is hindi po yan galing sa pera ng foundation, kundi galing doon sa mga sponsors, no? Na yung mga sponsors na yan, wala din kayong habol kung tutuusin. Bakit? Wala kayong resibo, nasa inyo nang galing yung pera na yan. I don't know, no? Although na meron kayong mga resibo sa pagpapadala, pero wala kasi kayong dyan, puro mutual agreement lang, puro mutual na usapan lang yung ginawa ninyo. Wala kayong mga written agreement dyan, no? So kung ang bahay na yan ay nakapangalan sa Kalinga Foundation, so pag-aari ng Kalinga Foundation yan. So since na ang founder ng foundation at ang mga incorporators niyan ay pamilya nila, so sa kanila yon, wala kayong habol. Kahit pa sabihin ninyo na ang lupa ay nakapangalan doon sa tatay ni Beyonce, lupa lang yun sa inyo. So ngayon, depende naman sa usapan yan kung paalisin nyo yung tawag dito, patanggal nyo yung bahay kasi lupa nyo yan, or no, depende, guys, na mahabang usapan yan. Pero yun nga, no, ang isa pa doon na naiyak si Beyonce nga kasi sabi niya doon sa mga sinasabi ng founder ng Kalingap na para sa kanya biro lang yun, pero nasasaktan na yung pamilya. Yan din yung sinasabi ko dati, guys, no? Sabihin lang yan sa mga reactor sa Kalingap na kung kilala nyo si Kuya Bal, alam niyo kung kailan siya nagbibiro o kailan siya nagsasabi ng totoo. Pero sabi ko nga, hindi kasi lahat ng tao bibilhin yung biro. Hindi lahat ng tao sasakay sa biro, no? May mga tao na mga insensitive na kahit biro yan, pero para sa kanila nasasaktan yan sila, no? And yun, no? Ang dami pang ako lang nakukulangan talaga ako, guys, kasi may mga alam ako mga senaryo na hindi na-tackle doon. Pero I don't know kung ano mayari. Pero doon sa live ni Kuya Bal, sinabi niya na kahit pumunta pa daw sila doon, wala siya pakialam, di pumunta sila doon. As in, no? Hindi ko alam kung, ayan kasi ang problema kay Kuya Bal minsan, ay yung padalos-dalos sa mga sinasabi niya, no? Na minsan may mga bad effect po yun, no? May mga
may mga bad impact yun sa mga sistema minsan, no. So dito guys, no, ano ako dito kasi meron akong may nakuha akong clip sa live niya na sinabi niya ito. So sabihin natin biro lang ito, pero pangit din po ito pag sa mga taong nakakarinig, no. So ayan guys, tingnan natin. Wait lang ito. Actually, nung nagkaraang araw ko pa to, pero hindi ko na tackle guys. Pero kung pakinggan nyo, tingnan nyo. Yan siyan. Bahay ng HC. Bahay daw ni Beyonce yan. Kasi sabi nga niya, kung malalaman daw niya na sinisiraan siya ng magulang ni Beyonce, ay paalisin niya dyan, no? Kakasuhan niya or paalisin niya, padaanin niya sa legal na proseso. Kasi yung bahay na yan kay Beyonce daw yan. At yung bahay na yan, bahay ng EDSA yan. No? Pakinggan niyo ulit guys. Bahay ni Beyonce yan. Bahay ng HC. Si Papa Ido at ni Beyonce. Okay, so yung bahay daw na yan ay bahay ni Beyonce at bahay daw yan ng EDSA, bahay ni Papa Edo at saka ni Beyonce. Ngayon ang tanong, no? Yang in-award ba yung bahay na yan? Kasi as far as I know, pag ribbon cutting sila at in-award doon sa beneficiary yung bahay, nakalagay dyan kung para kanino. Yan bang certificate of award na yan ay nakapangalan ba sa EDSA? Yang babahay na yan ay nakapangalan ba sa EDSA? Para sabihin ni Kuya Bal dito na yung bahay na yan, bahay ni Beyonce yan at bahay yan ni Papa Edo at saka ni Beyonce. No, so ang tanong, bakit pinabahayan ng EDSA? Love team nga lang ito, di ba? Sabi ni Beyonce, scripted, love team, never naging sila. Bakit pabahayan ang Beyonce? Anong plano ni Kuya Bal? Pagsamahin itong dalawa na to, paglibiin itong dalawa na to. Bakit mo sabihin sa live mo na bahay ng EDSA yan, bahay ni Beyonce at saka ni Edo? Ngayon, tanong ko din sa mga sponsors na nag-finance sa pabahay na to. Ito bang pinagawa yung bahay na to para kanino ba talaga ito? Kasi alam ko, nagbigay kayo ng mga budget dyan, no? Para pagawaan ng bahay, no? Para ipagawa ang bahay na ito na worth million kuno. Para kanino ba ito? Para kay Beyonce? Siyempre, kung para kay Beyonce, kasama niya, pamilya niya dyan, of course. Diba? Kung ano yung pag-aari ni Beyonce, pwede din pong i-benefit at i-enjoy ng pamilya na yan since single si Beyonce. Unless kung in-award mo kay Beyonce yan, may pamilya na si Beyonce, may asawa na, of course, para yan kay Beyonce sa mga asawa at sa asawa niya at sa anak niya. Pero single pa naman si Beyonce, so may karapatan pa din naman si Beyonce na idalhin or patirahin yung magulang niya dyan. Ngayon, bakit nyo nasabi, no, na bahay ng EDSA yan? So, doon sa mga sponsors na nagbigay kayo ng budget para sa pabahay na yan, para ba yan sa bahay ng EDSA? Or bahay para kay Beyonce? Kasi doon sa mga post ni Kuya Bal mula kahapon, nagpabahay daw siya ng worth 4 million dito kay Beyonce. Tapos daw pinatolfo siya. Kala ko ba 3 million yung bahay na yan? Ngayon, no, sa post ni Kuya Bal, 4 million daw. Nagbigay daw siya ng tricycle, nagbigay siya ng lupa, nagbigay siya ng bahay na worth 4 million. Ngayon daw, pinatulfo siya. Ano ba talaga yung totoo? Yan ang problema, Kuya Bal, kasi hindi ka nag-iisip sa mga salita na binibitawan mo, hindi consistent yung mga statement mo. No, hindi rin alam kung biro yan or totoo. Ngayon, kung biro lang yan para sa'yo, well, sorry ka, kasi hindi lahat ng tao sasakay dyan sa biro mo. No? So, yun guys, no? Ewan ko lang kung ano pa yung mangyayari behind doon sa camera, doon sa interview. Pero, yun, clear na never naging sila ni Edo. Okay? Love team, no? Never naging sila ni Edo. So, doon sa mga supporters, ngayon, alam nyo na kung paano binilog yung utak nyo, kung paano kayo niloko na hindi naging sila ang EDSA. At totoo pala na yun, may ibang nililigawan si Edo. Kasi natural lang yun, manligaw talaga siya kasi hindi naman sila ni Beyonce Although na may gusto si Beyonce sa kanya, pero malay mo, ayaw niya kay Beyonce, hindi niya type si Beyonce. No? Kaya nanligaw siya doon sa iba. Or dahil alam naman niyang bata pa si Beyonce, so nanligaw sa iba. Hindi natin alam guys, pero confirm, never naging sila.
no? And confirm na totoo pala talaga na dinala sa doon sa madilim na lugar. My God, Edo, no? Edukado kang tao, no? Pinagkatiwalaan ka, no? Tapos ganyan pala ginawa mo. Siguro tinetest niya si Beyonce kung kaya niyang kung makuha ba niya si Beyonce, no? Kasi siyempre, lalaki minsan ganyan yan tinetest ka niya, no? Kung easy to get ka. Pero yun nga, nakakahiya, di ba guys, no? Diyan sa mga supporters ni Edo dyan, no? So, totoo, confirm na dinala siya doon sa liblib na lugar. And, yun, no? Hindi ko alam guys, no? Hindi ako makapagbigay pa ng ko kasi ongoing pa ito Pero sa live ko Kuya Bal kanina, parang feeling niya, bahala kasi buhay niyo, pumunta kayo sa barangay namin, pumunta kayo. Diba? So, ayan Kuya Bal, no? Being a founder ng isang charity foundation and being tatay-tatay ng foundation, dapat maging role model ka, no? Dapat maging magandang ehemplo ka kasi natural lang yan minsan na may joke-joke tayo pero depende sa sitwasyon. Isa case-to-case basis. Depende sa lugar, depende sa panahon, depende sa sitwasyon ang joke-joke, no? So, ayun, hindi ko alam guys, no? Kasi sabi ni Beyonce, ayaw niyang pa-content. I don't know what happened, no? Siguro sa ngayon, hindi na siya, total, wala naman sa YouTube channel. So, I don't know guys, no? Mahirap magbitiw ng salita, pero mag-base lang tayo dito sa nangyari kanina, no? So, ayan, abangan natin guys kung ano yung mga susunod kasi maraming involved. Marami akong alam na hindi na-tackle doon sa sa Tulfo guys. May mga nag-feed sa akin ng information, no? So, marami pa yan. Marami pa. Marami dyan. Siguro feeling ko yung ibang mga sponsors, yung ibang mga supporters, hindi nyo alam pero may mga nangyayari po dyan, no? Na, I don't know kung saan mapupunta ito. Pero kung nagkataon na yung isang oras ay sa interview mapunta, marami kayong malalaman, marami kayong narinig, no? So, yan lang muna guys, no? And kita-kits tayo sa live pag may oras din ako guys. Maraming salamat and God bless.